Isang makasaysayang hakbang ang posibleng mangyari sa modernisasyon ng Philippine Navy, dahil may posibilidad ng makuha ng Pilipinas ang 6 na Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan. Isang development na inaabangan ngayon ng mga defense enthusiasts at mga maritime observers. Ang balitang ito ay maaaring magbukas ng bagong yugto para sa ating Philippine Navy, na sa kabila ng kakulangang pinansyal, ay kasalukuyang nagpapatuloy sa mga reforma at modernisasyon sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ayon sa impormasyon, nagbigay ng positibong feedback ang ating Philippine Navy, matapos ang kanilang initial inspection sa mga Abukuma-class vessels na ito, bagay na nagbibigay liwanag, na ang mga barkong ito ay mga malaking tulong sa paglakas ng kakayahan ng bansa na bantayan ang ating mga teritoryo, at na malaking pakinabang ito para sa ating bansa. Ang mga barkong ito, ay kilala sa kanilang anti-submarine warfare capabilities at multi-role features, na tugma sa mga pangangailangan ng ating archipelagic defense strategy. Malaking bagay ang positive feedback na ito, dahil nangangahulugan itong tanging ang desisyon na lamang ng Department of National Defense ang kulang, para masimulan na ang proseso sa pag-transfer. Ngunit, kasabay ng oportunidad na ito, may mga hamon ding dapat paghandaan, at ito ay ang kakailanganing halaga para sa mga barkong ito. Kung seryoso ang Philippine Navy na makuha ang lahat ng Abukuma-class, o 6 na barko, kailangan ng gobyerno na maglaan ng mas malaking pondo para sa susunod na taon. Hindi ito maliit lang na halaga, at nangangailangan ito ng seryosong commitment mula sa Department of National Defense, Department of Budget and Management, at mismong ng Executive Department. Hindi lang ito simpleng pagbili ng barko. Isa itong strategic decision na magdidikta ng direksyon ng ating naval defense posture para sa mga susunod na dekada. At heto ang maaring magiging kapalit ng pagkuha ng mga Abukuma-class. Kapag naisakatuparan ang deal para sa buong fleet ng Abukuma-class ships, maaaring hindi na ituloy ng Pilipinas ang planong pagkuha ng karagdagang Pohang-class corvettes mula sa South Korea. Unang-una, may mga concern na sa kondisyon at seaworthiness ng natitirang available Pohang-class vessels para sa transfer. Bagamat napatunayan na nilang epektibo ang kanilang design, hindi may kakailan na mas tumatanda na ang mga ito, at mas magastos ng i-maintain. Bukod pa riyan, kapwa ang Abukuma at Pohang-class ay nakatuon sa anti-submarine warfare, isa sa mga pangunahing priorities ng Philippine Navy sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Kaya ngayon, pinag-aaralan ng Navy kung alin sa dalawang klase ang may mas magandang long-term value, sa terms ng operability, maintenance, logistics, at overall strategic impact. Tinalakay na natin sa isa sa ating mga nakaraan na videos, kung gaano kalakas ang Pohang-class sa standoff at close-range combat, kung paanong pupuksain ng 2 76mm auto Malaran nito at 2 40mm double-barrel autocannon Bofors nito ang anumang warships ng kaaway sa malapitang enkwentro. Ang Pohang-class ay nightmare ng mga makapangyarihang barko ng China sa dikitang laban, dahil di magagamit ang mga missile system nila sa close-range combat. Kaya naman, sayang na sayang din kung hindi na madidagdagan ang bilang ng mga BRP Conrado Yap. May isa pang factor na nagpapabigat sa usapin, ang nangyaring transfer ng isang Pohang-class ship sa Indonesia, ang Roxbuchian. Ayon sa ulat ng Reuters, aabot sa halos $85 million o tinatayang 4.5 na bilyong piso, ang kakailanganin ng Indonesia para sa refurbishment at maintenance ng barko bago pa man ito formal na maisama sa kanilang fleet. Kung ganyan kalaki ang gastos para sa isang refurbished vessel, paano pa kaya kung 2, 3, o higit pa ang kukunin? Sa kabilang banda, positibo naman ang initial condition ng mga Abukuma-class ships. Ayon sa mga ulat, nasa maayos na kalagayan pa ang karamihan sa kanila. Bagamat may isa raw barko na may maintenance concern, hindi ito sapat para itigil ang interes ng Pilipinas sa buong destroyer escort class na ito. Kung matutuloy ang deal, ito ay hindi lang dagdag lakas sa ating naval force, kundi malaking hakbang tungo sa regional maritime stability at pagpapalakas ng ating posisyon sa mga isyung umiikot sa karagatan ng Southeast Asia. Pero gaya ng lahat ng military acquisitions, isa itong investment, at kailangang timbangin ng gobyerno ang cost-effectiveness, maintenance sustainability, at strategic alignment ng anumang bibilhin o tatanggaping asset. Samantala,
Sa balitang Air Force naman, bagamat binanggit na ito minsan ni Secretary Gibo Teodoro noong mga nakaraang taon, ngunit kinumpirma nga ito ngayon ng Vice President ng Leonardo Aerospace, na nagpadala ng Official Request for Information o RFI ang Philippine Air Force kaugnay ng kanilang multi-role fighter aircraft program. Ayon sa kanya, bagamat di masyadong maingay, hanggang ngayon ay naging kasama ang Eurofighter Typhoon sa kompetisyon ng Multi-Role Fighters Acquisition Program ng Pilipinas, at umaasa silang ang eroplano nila ay mapipili ng Air Force. Base sa pondo ng Air Force para sa hanggang 40 aircraft, sinabi ng Leonardo na kaya nilang mag-supply ng 32 Eurofighter Typhoon Tranche 5 units, kasama na ang isang malawak na weapons package na kinabibilangan ng MBDA Meteor Beyond Visual Range Air-to-Air Missiles, ASRAAM Short Range Air-to-Air Missiles, Brimstone Precision Air-to-Ground Missiles, at ang makapangyarihang Storm Shadow Air-Launched Cruise Missile. Tulad ng F-16 at Gripen, ang offer ay isasagawa sa ilalim ng isang government-to-government deal, na may financing schemes upang maipamahagi ang bayad sa mas mahabang panahon. Higit pa rito, may posibilidad din na ang Pilipinas ay maging kauna-unahang Eurofighter component manufacturing base sa buong Asia Pacific. Bagamat nangunguna na ang JAS-39 Gripen, at tila milagro na lang ang makapagbabago nito, ngunit di maitatangging napakaganda din ng offer na ito ng Leonardo. Isipin mo, hindi lang tayo magiging operator ng Typhoon, kundi parte na rin ng global supply chain ng Europe. Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay magiging mahalagang base para sa maintenance at support ng mga Eurofighter, hindi lang ng Philippine Air Force, kundi pati na rin ng mga European Air Forces kapag sila ay nakadeploy sa ating rehiyon. Ang Eurofighter Typhoon ay isang twin-engine fighter, na mostly ginagamit ng mga European countries. Sinisiguro ng Leonardo sa Pilipinas, na ang Eurofighter Typhoon nila ay nangunguna sa capabilities laban sa alinmang kasalukuyang mga fighter jets ng China. Sa anumang sitwasyon, mas maigi umanong palaging nasa advantage ang Pilipinas. Ang Philippine Air Force ay nangangailangan ng inisyal na 40 na multi-role fighters, na hahatiin sa dalawang tranche. Sa unang tranche, ninanais ng Air Force na mag-umpisa sa single-engine aircrafts. Ang F-16 at Gripen, ay parehong mga single-engine aircrafts, at isa sa kanila ang naghahanda na sa posibleng pirmahan ng kontrata bago matapos ang taon. Sa second tranche, ay pupwede nang kumuha ng twin-engine aircrafts ang Air Force, yan ay kung bibigyan sila ng mas malaking pondo, na tila malabo kung ating titingnan. Bagamat sa ngayon ay parang hindi magiging choice ng Air Force ang mga Eurofighter Typhoon, ngunit ayon nga sa kasabihan, walang makapagsabi hanggat walang kontratang napipirmahan. Kaya naman, walang nakakaalam, na malay natin, ang Leonardo pala ang pipirma ng kontrata ngayong taon.